Nagsimula na ang konsultasyon at pagdinig sa planong pagtataas ng pamasahe ng MRT at LRT. Ilang mga opisyal ng MRT at LRT ang dumalo at nagsilbing tagapaliwanag ng naturang hakbang, habang dinaluhan naman ng mga mag-aaral at civic groups ang konsultasyon para ihayag ang kanilang panig. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Disamburo. Formal nang nagsimula ang public consultation hinggil sa hirit na taas pasahe sa mga mass transit ng bayan, ang LRT at MRT. Ito ay ginanap sa LRT Line 2 Depot sa Santolan. Sa panig ng pamahalaan, pinangunahan ang nasabing dialogo ng ilang kawani at tagapagsalita ng MRT at LRT, gaya ni na Director for Operations Renato San Jose at LRTA spokesperson Attorney Hernando Cabrera. Kasama din dito ang mga taga-Department of Transportation and Communications, kabilang sina Secretary Joseph Emilio Abaya at Undersecretary Ed Oban. Sa panig naman ng publiko, nilahukan ito ng mga partido manggagawa at ilang sibilyang nais makilahok sa usapan at maging sa pagtaas pasahe. Base sa panukala, mula 20 piso ay gagawing 30 piso naman para sa LRT Line 1 mula Roosevelt hanggang Baclaran ng pamasahe. Habang sa Line 2 magiging 25 piso na. Mula naman sa kasalukuyan 15 piso ay gagawing 28 piso na ang pamasahe sa MRT Line 3. Paliwanag ng mga opisyal, layo ng nasabing pagtataas pasahe ang mabawi ang halos nasa 2 bilyong pisong kita nito na napupunta lamang sa pagbabayad sa subsidiya at gastos ng tren, lalo sa mga maintenance nito. Sa ipinapakita lamang nilang komputasyon, halimbawa sa LRT o MRT, dapat higit sa 50 piso ang pamasahe na siyang sapat para may pambayad sa subsidiya. Pero dahil mabigat ito para sa bulsa ng mga mananakay, ginawa na lamang nila itong 15 piso at ang kulang na 40 piso ay binabayaran ng pamahalaan. Umangal naman ang ilang grupo sa planong ito. Unang kinwestiyon ng grupong bayan ang ginagawang konsultasyon dahil katatapos lang ng bagyong Yolanda, saktong magpapasko, sabay na nagtataasan ng mga bilihin at serbisyo. Sagot naman ng DOTC na ito ang magandang panahon para malaman nilang agad ang sentimiento ng publiko hinggil sa fare adjustment. Ibinida naman ng LRT ang kanilang mga nagawang proyekto para mapaganda ang sistema. Ilan dito ang kanilang paglalagay ng CCTV cameras, security machines, papapalit ng mga lumang riles, passenger load limit, mabilis na responde sa atensyong medikal at maintenance ng mga tren, kung kaya mapapansing hindi na ganoong nasisira ang mga tren ng LRT at MRT. Gayon din naman ang mga gagawin pa nilang proyekto gaya ng pagdudugtong, pag-e-extend at pagdaragdag ng mga istasyon ng tren upang mapalapit sa tahanan ni Juan. Planong unified ticketing system na ay kabilang sa nasabing proyekto at inaasahan pa ang pagdadagdag ng mga tren. Kahit may mga issue sa pagtaas pamasahe, nagpapasalamat pa din naman sila sa patuloy na pagtangkilik ng publiko sa LRT at MRT. Base kasi sa mga ulat itong nakaraang buwan, umangat pa sa halos 1 milyong individual ang mananakay ng tren. Ang magiging resulta ng nasabing usapan ay ang siyang mamasihan ng LRT Board para gumawa ng rekomendasyong ibibigay sa DOTC bago tuluyan itong ipasa kay Pangulong Aquino at ang mapagdedesisyonan ang iuulat ng pamahalaan sa publiko. May taas pasahe ba o wala? Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburo.